Hello, magandang araw kapatid. Ngayon ay pag-aaralan natin ulit yung Names of God series natin. At ang pag-aaralan nating attribute ngayon ni Lord ay Elohim. Ano ba ang meaning ng Elohim? Okay? Ngunit bago yan, halina at manalangin muna tayo. We invite the presence of God. Amen? Okay, halina. Heavenly Father, maraming salamat sa oras na ito. You are our Elohim, Panginoon. Maraming salamat po that you are a powerful God. Napakasarap, Panginoon, that the God that you serve is a powerful God and you are everywhere, Panginoon. Guide us as we study your word. Nawa mamangha kami sa inyo, Panginoon, once more. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. So, kapatid, ano bang meaning ng Elohim? So, ang meaning ng Elohim ay the all-powerful one, creator. Yan ang meaning niya. Amen? So, kapatid, God is all-powerful. He created everything sa universe. Hindi lang sa universe. Ikaw mismo, create ka ng Lord. Imagine mo, from a single cell, nag-mutate, dumami. Diba? Nag-meet, tapos dumami, tapos from a cell, naging tao. Napakagaling, no? Napaka-powerful ni God. Sobra. Hallelujah. Nakakamangha. Amen? And ang meaning niya rin also is God knows everything. He creates all and God is everywhere. Imagine mo, napaka-powerful niya. Bakit? Kasi create niya ang lahat ng bagay. Tapos kahit nasan ka, nandun siya. He is everywhere, meaning omnipresent siya. Baka sabihin mo, kapatid, nandun ba siya sa paghihirap ko? Nandun ba siya nung may ginawa akong kasalanan? Nandun ang Panginoon. Binabantayan ka niya. Binoprotektahan ka niya. Amen? Another topic yan. May limitasyon ang mga bagay, pero nandun si Lord. Hindi ka niya pinabayaan. Amen? All things work together for good. Okay? So, all-powerful siya, creator siya. Meaning yun ang Elohim. He is everywhere. Omnipresent siya. Okay? Ang ganda, di ba, kapatid? Kapatid, ang plural ng Elohim ay El. Di ba, napag-aralan natin El Shaddai. So, Elohim, ang plural niya, El. Kapatid, halika at basahin natin yung mga Bible scriptures na nagpapatunay na ang Panginoon ay all-powerful at siya ang ating Creator. Amen? He is the King of Kings and Lord of Lords. Halina, kapatid, at basahin natin ang Genesis chapter 1 verses 1 hanggang 3. Ang paglikha. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Kapatid, di ba, mababasa natin sa Genesis yung paano nilikha. Ibig sabihin nito, pinatutunayan lang na He is the creator of everything. Hindi lang nga universe, di ba? Kahit nga tayo, lahat ng bagay. Di ba? Kahit nga maliit na maliit. Anything, isipin mo, lahat yan nagmula sa Panginoon. Sabi, di ba, ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. Walang anyo ang mundo nung araw. Tubig yung bumabalot, diba? Sinabi niya magkaroon ng liwanag. Yun ang umpisa, and then so on and so forth. Nakakamangha, no? Napaka-amazing ng Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. So nothing is impossible with the Lord. God is just a prayer away, kapatid. Kung ano man yung kahilingan mo for His honor and for His glory, tell Him. He will give you the desires of your heart kapag ito ay makakabuti para sa iyo at kapuri-puri para sa Panginoon. Yan lagi nating sinasabi. Amen? Kapatid, basahin din natin sa Deuteronomy chapter 10 verse 17. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. He is the creator of the universe. So, yung mga false gods, mga small gods, diba? Yung mga Diyos-Diyosan dyan, they bow down to our God. Amen. Create niya ang lahat ng bagay. Ulitin natin, ha? Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, King of Kings. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Amen?
Makapangyarihan siya at kamanghamanghang Diyos. Wala siyang pinapanigan at hindi siya tumatanggap ng suhol. Hallelujah. Kasi sufficient na siya, enough na siya sa sarili niya, pero create niya pa rin tayo, di ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya tayo, di ba nga, kailangan. Pero, He loved us so much. Kaya, sinave niya tayo through Jesus Christ. Di ba nakakatuwa? Mahal tayo ng Panginoon. Amen. At yung Panginoon na mahal natin ay all-powerful. Again, ano nga? All-powerful. At siya ang ating creator. Lahat ng bagay ginawa niya. And He is everywhere. Nasaan tayo, kasama natin siya. Kapatid, basahin din natin sa Salmo 68. Awit ng pagtatagumpay. Kumilos sana ang Diyos at ikalat ang kanyang mga kaaway. Magsitakas na sana palayo silang mga galit sa kanya. Itaboy sana sila ng Diyos gaya ng usok na tinatangay ng hangin. Mamatay sana sa harapan niya ang mga masasama, gaya ng kandilang natutunaw sa apoy. Ngunit ang matutuwid ay sisigaw sa galak sa kanyang harapan. Awitan ninyo ang Diyos, awitan ninyo siya ng mga papuri. Purihin niyo siya na siyang may hawak sa mga ulap. Ang kanyang pangalan ay Panginoon. Magalak kayo sa kanyang harapan. Ang Diyos na tumatahan sa kanyang banal na templo ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga biyuda. Ibinibigay niya sa isang pamilya ang sinumang nag-iisa sa buhay. Pinalalaya rin niya ang mga binihag ng walang kasalanan at binibigyan sila ng masaganang buhay. Ngunit ang mga suwail sa mainit at tigang na lupa maninirahan. O Diyos, ng pangunahan niyo sa paglalakbay sa ilang ang inyong mga mamamayan, nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan sa inyong harapan. O Diyos ng Israel na nagpahayag sa Sinai, nagpadala kayo ng masaganang ulan at ang lupang tigang na ipinamana niyo sa inyong mga mamamayan ay naginhawaan. Doon sila nanirahan at sa inyong kagandahang loob ay binigyan niyo ang mga may hirap ng kanilang mga pangailangan. Panginoon, nagpadala kayo ng mensahe at ito'y ibinalita ng maraming kababaihan. Nagsisitakas sa mga hari at ang kanilang mga hukbo. Ang mga naiwan nilang kayamanan ay pinaghati-hatian ng mga babae ng Israel. Kahit na ang mga tagapag-alaga ng hayop ay nakakuha ng mga naiwang bagay gaya ng imahen ng kalapati, at ang mga pakpak ay nababalutan ng pilak, at ang duli nito ay nababalutan ng purong ginto. Nang ikalat ng makapangyarihang Diyos ang mga haring iyon, pinaulanan niya ng yelo ang lugar ng Zalmon. Napakataas at napakaganda ng bundok ng Bashan. Maraming taluktok ang bundok na ito. Ngunit, bakit ito nainggit sa bundok ng Zion na pinili ng Diyos bilang maging tahanan niya magpakailanman? Dumating ang Panginoong Diyos sa kanyang templo mula sa Sinai kasama ang libu-libo niyang karwahe. Nang umakyat siya sa mataas na lugar, marami siyang dinalang bihag. Tumanggap siya ng regalo mula sa mga tao pati na sa mga naghimagsik sa kanya, at doon maninirahan ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Ang ating Diyos ang siyang Diyos na nagliligtas. Siya ang Panginoong Diyos na nagliligtas sa atin sa kamatayan. Tiyak na babasagin ng Diyos ang ulo ng kanyang mga kaaway na patuloy sa pagkakasala. Sinabi ng Diyos, pababalikin ko ang aking mga kaaway mula sa Bashan. Pababalikin ko sila mula sa kailaliman ng dagat upang patayin sila at tapak-tapakan ninyo ang kanilang dugo at magsasawa ang inyong mga aso sa paghimod ng kanilang dugo. O Diyos na aking hari, nakita ng lahat ang inyong parada ng tagumpay papunta sa inyong templo. Nasa unahan ang mga awit at nasa hulihan ang mga tumutugtog. At sa gitna naman ay ang mga babaeng tumutugtog ng tamborin. Sumisigaw sila,
Purihin ang Diyos sa inyong mga pagtitipon. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mula sa lahi ng Israel. Nauuna ang maliliit na lahi ni Benjamin, kasunod ang mga pinuno ng Juda, kasama ang kanilang lahi, at sinusundan ng mga pinuno ng Zebulun at Naphtali. O Diyos, ibinakita niyo ang inyong kapangyarihan, katulad ng ginawa niyo sa amin noon. Dahil sa inyong templo sa Jerusalem, magkakaloob ang mga regalo ng mga hari para sa inyo. Saway niyo ang bansang kaaway na parang mabagsik na hayop sa talahiban. Pati na rin ang mga taong tila mga torong kasama ng mga guya, hanggang sa sila'y sumuko at maghandog ng kanilang mga pilak sa inyo. Ikalat niyo ang mga taong natutuwa kapag may digmaan. Magpapasakop ang mga taga-Ehipto sa inyo. Ang mga taga-Ethiopia ay magmamadaling magbigay ng kaloob sa inyo. Umawit kayo sa Diyos, kayong mga mamamayan ng mga kaharian sa mundo. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon, na naglalakbay sa kalangitan mula pa ng pasimula. Pakinggan ninyo ang kanyang dumadagundong na tinig. Ipahayag ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na naghahari sa buong Israel. Ang kalangitan ang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kahanga-hanga ang Diyos ng Israel habang siya'y lumalabas sa kanyang banal na tahanan. Binibigyan niya ng kapangyarihan at kalakasan ang kanyang mga mamamayan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kapatid, sa haba ng binasa natin, kapatid, yung ending, napakaganda. Lahat maganda, pero dahil napakahaba at maiksi lang ang video natin, mag-focus tayo doon. Yun ang na-impress ng Lord para sa atin ngayon. Binibigyan niya ng kapangyarihan at kalakasan ang kanyang mga mamamayan. Amen. So, binibigyan tayo ng kapangyarihan at kalakasan ng Panginoon para magawa ang kalooban niya sa mga buhay natin. Amen. Kung siya ay malakas, He is the creator of everything. Siyempre, anak niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng lakas at dunong. Amen. So, napakasarap. The God that we serve is a God that's all-powerful. He's the creator of the universe. Hallelujah. Kapatid, halina at manalangin tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. You are our Elohim, the all-powerful God, our creator. Lord, kahit nasan kami, you are omnipresent, nandun ka. Salamat, you create everything, Panginoon. Hallelujah, purihin po kayo. Hallelujah, Lord, maraming salamat po that you create everything and you know everything, Panginoon. Nilikha mo ang lahat ng bagay at alam mo ang lahat ng bagay at alam mo ang ginagawa mo, Panginoon, para sa karangalan ninyo, Ama, para sa honor ninyo at para sa kabutihan lagi ninyo mga anak, Panginoon. Maraming salamat po. Napaka-comforting po na pakinggan ngayon, Panginoon, that you are all-powerful, na alam nyo ang ginagawa ninyo, Ama. Bukod sa alam ninyo, Panginoon, hindi lingid sa inyo dahil nakikita nyo kami araw-araw. Panginoon, salamat po. We entrust our lives sa inyo, Panginoon, na binigay nyo sa amin. Panginoon, makapangyari po kayo sa buhay namin, Ama. Diyos Amang makapangyarihan, makapangyari po kayo sa mga buhay namin. Salamat po. Napakabuti niyo. You are our Elohim. Salamat po sa kalakasan na binibigay niyo sa amin araw-araw para magampanan ang mga bagay na kalooban niyo sa mga buhay namin. In Jesus' mighty name we pray, by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Ayun kapatid, so God bless you. Our God is our Elohim. So alam ng Lord kung nasan ka, anong ginagawa mo. Tandaan mo kapatid, ulit-ulitin ko sa'yo, create niya ang lahat ng bagay, alam niya ang lahat ng bagay, at nandun siya sa lahat ng lugar. He is omnipresent. He is all-powerful. He is the creator. So, chill lang tayo. Relax in the presence of the Lord because God knows what He's doing. Diba? He is the captain of our ship. Amen? So all you have to do is to sit there, relax, and trust Him. Hallelujah. God bless you. I love you with the love of the Lord. Hallelujah. May the Lord renew your strength every day. God bless you.